Paano makaahon sa utang? Ikaw ba yung negosyante? Nabaon ka sa utang ngayon. Ang dami mong utang, hindi mo alam kung paano babayaran yan. Pues para sa iyo ang bidyong to. Ituturo ko sa iyo kung paano bayaran ng utang gamit ang iyong negosyo. Sobrang dami mong malalaman dito kung ikaw ay baon sa utang ngayon. Para sa iyo ang bidyong to. Ilang minuto lang to. Pakinggan mo ang bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po kong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano makaahon sa utang? Bago ko ituro yan, may kwento muna ako sa'yo. Ako dati, noong ako'y baguhan pa sa pagnenegosyo, dumami din ang utang ko niyan. Taong 2020, nagsimula ako ng negosyo niyan. Wala pa ako ganong kaalam-alam sa pagnenegosyo niyan. Ultimo sa paghawak ng pera. Pag nakakadami ako ng benta sa negosyo ko, nauubos ko din yun. Kasi maluho akong tao. Dati. Alam mo ba yung mga braces sa ngipin na yan? Nagpaganyan ako. Diyan dumami yung utang ko dahil diyan sa braces sa ngipin. Kasi ako noon, may nililigawan akong babae noon. Siyempre, pag may nililigawan tayo, kailangan mukha tayong pogi dyan. Kaya nagpakabit ako ng mga braces sa ngipin na yan. Yung braces sa ngipin na yan, sobrang mahal niyan sa dentista. Tapos yung syota ko pa, yung nililigawan ko pang babae, lagi ko pang dinedate yun sa mall. Kahit yung negosyo ko dating milk tea na yun, kahit yun ay sobrang tumal na, lagi ko pa rin dinedate yung babaeng nililigawan ko. Lagi kaming sa SM, sa mall. Lagi ko siyang dinedate doon. Payat ang 1,000 kada isang date namin. Tapos ako, gasta pa ako ng gasta sa mga braces ang ngipin na yan. Diyan ako nadali dati. Diyan dumami ng dumami utang ko. Di ko na monitor yung gastos ko. Sobrang laki na pala. Diyan ako nadali. Dumami ng dumami ang utang ko niyan. Tapos nalugi pa ang negosyo ko. Yung negosyo kong milk tea na yan, nalugi yan. Sobrang sakit sa puso sa akin nun. Nalugi ka na. Baon ka pa sa utang. Hindi mo na alam ang gagawin mo nun. Sobra ako na-stress nun. Sobra akong isip ng isip kung paano ko babayaran yan. Lugi ka sa negosyo mo. Dami mo pang utang. Anong gagawin mo? Yan ang nangyari sa akin dati. Dahil sa baguhan pa ako sa pagnenegosyo nun. Parang sinampal ka ng katotohanan. Nung baguhan pa ako sa pagnenegosyo, nung gasta ako ng gasta, kala ko di na mauubos ang pera ko nun. Doon ako nadali. Nung dumami ang utang ko nun, dyan ako natuto. Yung mga mali kong ginawa nun, kaya dumami ang utang ko. Nagpa-brace ako ng ngipin. Lagi akong gasta ng gasta para sa nililigawan kong babae. Ang ginawa ko simple-simple lang. Tinigil ko lang yun. Yung nagpadami ng utang kong yun, tinanggal ko yung braces sa ngipin na yan para wala na akong babayaran buwan-buwan sa dentista. Tapos yung babaeng nililigawan ko, tinigil ko din yun. Sobra akong nagtipid. Hinigpitan ko ang bulsa. Hinigpitan ko ang pera. Lahat ng pwedeng tipirin, tinipid ko. Tapos nagnegosyo ulit ako ng nagnegosyo. Nagbenta ako ng sapatos sa online. Yung mga sapatos na yan, binenta ko yan. Kaya nabayaran ko madaming utang ko nun. Hindi naman ako ganong baon sa utang nun. Madami lang akong utang. Pero nabayaran ko yun. At yun ang ginawa ko. Tumawag ako sa Diyos. Humingi ako ng tulong sa Kanya. Nagnegosyo umuli ako. Nagtinda ako ng sapatos sa online. Tapos sobra kong hinigpitan lahat ng pwedeng tipirin. Tinipid ko. Ultimo pagkain. Itlog na labon muna ang kakainin mo. Ganun ako magtipid dati. Sobra akong naghigpit. Sobra akong nagtipid. Kaya sa panahon ngayon, sobrang naging wais ko sa pera. At masasabi ko sa iyo, kahit kailan, hindi nadadami ang utang ko. Dahil sa experience ko dati. Kaya sobrang halaga talaga na mabigo ka muna. Kasi sasampalin ka ng katotohanan yan. Pag nabigo ka, dumami ang utang mo. Pag nagising ka, sobra ka ng matututo niyan. Ganyan kahalaga ang experience sa buhay. At yan ang pinagbago sa buhay ko. Kaya sa panahon ngayon, hindi na ako nagkakautang. Kasi na-master ko na ang tamang pagpapaikot ng pera sa negosyo. Kaya nung nalaman mo ang kwento ng buhay ko, ang pinakauna mong dapat gawin para makaahon sa utang ay ang magtipid ka ng sobra-sobra sa lahat ng bagay. Isipin mo na ngayon, ano yung mga pinagkakagastusan mo? Ano yung mga luho mo na tumatagas ng pera mo? Isipin mo na ngayon, kapag nalaman mo na yan, tipirin mo lahat. Ultimo sabon panlaba, sabong panglinis ng plato nyo. Tipirin mo yan. Ultimo pagkain nyo, tipirin mo yan. Lahat ng pwedeng tipirin mo. Ang kailangan mong gawin, magtipid ka ng sobra-sobra. Huwag ka munang mamasyal. Huwag ka muna mag-mall. Huwag ka muna maghanda tuwing birthday mo. Lahat ng pwedeng tipirin mo. Kapag lagi mong ginagawa yan, nagtitipid ka ng sobra-sobra, may pinagkakakitaan ka buwan-buwan. Kapag nagtipid ka ng sobra, magkakaroon ka ng malaking allowance.
kabuhawan sa pinagkakitaan mo kada buwan. At yun yung pambayad ng utang mo. At kapag ginagawa mo yan ng paulit-ulit, panahon na lang ang aantayin mo. Mababayaran mo yung utang na yan. Kasi kapag ang utang ay nababayaran, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Nakakapagnegosyo tayo ng ayos. Nakakadiskarte tayo ng ayos sa negosyo natin. Ganyan kahalaga na kailangan tipirin mo lahat. Mabayaran mo lang yung utang mong yan. Ganyan umahon sa utang. Sobra mong tipirin lahat. Magtipid ka ng sobra-sobra. Mababayaran mo utang mo dyan. Panahon na lang aantayin mo. Kapag nabayaran mo na ang utang mo, malinis na ang isipan mo. Makakadiskarte ka na ng ayos sa negosyo mo. At paangat na ng paangat ang pera mo. Yan ang gawin mo kung gusto mong makaahon sa iyong negosyo. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan. Kung paano makaahon sa utang ay ang huwag ka munang tumulong sa iba. Tulong ka ng tulong sa mga kamag-anak mo eh. Gusto mo laging sinasabihan kang mabait ka eh. Pag may umutang sa'yo, papautangin mo. Pag umutang sa'yo ang pinsan mo, papautangin mo. Pag umutang sa'yo ang kumare mo, papautangin mo. Ikaw laging bumabang ka. Tulong ka ng tulong eh. Masyado kang mayabang. Hayaan mo mukha kang mahirap. Hayaan mo mukha kang walang pera. Pero ang totoo, wala kang utang. Kaysa naman ang bait-bait mo. Tulong ka ng tulong sa kamag-anak mo. Pautang ka ng pautang sa kanila. Pahanda ka lagi sa birthday mo. Lagi ka nagpapaparty. Lagi ka nagpapainom. Eh ang totoo, pag ginagawa mo yun, mababaong ka sa utang. Eh paano pag wala ka ng paki sa kamag-anak mo? Hindi ka na natulong. Hindi ka na nagpapautang sa kanila. Hindi ka naghahanda tuwing birthday mo. Hindi ka nakikipag-inuman. Nagtipid ka ng sobra-sobra. Pustahan tayo ang lago ng pera mo. Mas masarap sa pakiramdam yun. Mukha kang ang dugyot. Mukha kang mahirap. Wala kang handa tuwing birthday mo. Pero wala kang utang. Kaysa naman lagi kang may handa sa birthday mo. Lagi mong nililibre ang kamag-anak mo. Pero ang totoo, wasak ang wallet mo dyan. Saan ka lulugar? Saan ka pipili? Pumili ka sa dalawang yan. Mo dito ako pipili. Walang handa tuwing birthday. Hindi ako nagpapainom. Wala akong pakialam sa mga party-party na yan. Magtitipid ako ng sobra-sobra. Wala akong utang. Ang lago ng wallet ko. Ang lago ng savings ko. Mas payapa sa isipan yun. Negosyante ka. Kailangan mong kumita. Kailangan payapa ang isipan mo. Para kumita ka ng kumita, makadiskarte ka ng ayos sa negosyo mo. Naniniwala ako. Kaya ako to ginagawa. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Pinaniniwalaan ko. Kaya ka nababaon sa utang. Sobrang yabang mo. Gusto mong i-impress ang ibang tao. Gusto mo lagi positive ang sasabihin sa'yo. Na mga taong wala namang pakialam sa buhay mo. Wala namang ambag sa buhay mo. Bakit mo sila iniisip? Bakit mo iniisip ang sasabihin ng iba? Kahit mukha kang walang pera, kahit mukha kang dugyot, pero wala kang utang, mas mahalaga yun. Kaysa naman mukha kang mayaman, naka-iPhone ka, naka-kotse ka, hulugan naman, baon ka naman sa utang. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kaya ka baon sa utang, ang yabang mo. Kinakain ka ng ego mo. Iniisip mo ang sasabihin ng iba. Yan ang pinaniniwalaan ko, kaya ka baon sa utang. Ang kalaban natin dito, kapag nabaong ka sa utang, habang buhay mo ng dalayan, yung galawan mong yan, tatanda kang ganyan ang ginagawa mo. Ang lakas mo gumastos sa ibang bagay na hindi patungkol sa negosyo. Kapag nabaong ka sa utang, ang kalaban natin, yari ka habang buhay. Malabo kang yumaman sa pagninegosyo. Wasak ang isipan mo dyan. Kapag lagi kang may utang, yan ang kalaban natin. Kailangan nating talunin yan. Kaya niyayaya kita. Wala ka nang pakisasabihin ng iba. Isipin mo lang ang negosyo at sarili mo. Yan lang isipin mo. Mas payapa ang isipan natin kapag walang utang. Makakadiskarte tayo ng ayos sa ating negosyo. At anong mangyayari sa negosyo? Aangat ng aangat yan. Hanggang sa ang pera mo'y lumalago ng lumalago. Dumating ka na sa punto na hindi na mauubos ang pera mo. Diyan kita niyayaya. At palagi tayo mag-usap. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Kakampi mo ko, kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, palagi niyo pong tandaan to. Kaya mo pa. Kung nagawa ko dati, nabayaran ko mga utang ko dati, ikaw kaya mo din. Kasi nandito ka, nakinig ka, alam ko may pangarap ka. Sobrang halaga ng pangarap natin. Isipin mo ang pangarap mo para mabayaran ng mga utang mo. Isipin mo ang pamilya mo para mabayaran ang utang mo. Kapag wala ka ng utang, sobrang sarap na sa pakiramdam. At yung kwento ng buhay mong yon na dating baong ka sa utang, kapag naikwento mo sa iba, madaming buhay ng tao matutulungan mo. Kaya tuloy-tuloy lang, kapwa negosyante ko. Hindi mo kailangan bayaran lahat ng utang mo ngayong araw. Ang kailangan mo lang unti-unti. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Binabayaran mo ang utang mo kasi inaayos mo na ang negosyo mo. Inaayos mo na ang gastos mo. Sobra ka nang nagtitipid. Kahit mabagal yan, ang mahalaga, araw-araw, hindi ka tumitigil. Bayaran ang obligasyon mo. Darating din ang araw, pupusta ko. Mababayaran mo yan. Gawin mong aral ang utang para mas maging matalino, kapwa negosyante ko. Gawin mong aral ang mga pagkakamali mo.
na hindi porket nagkamali ka ngayon ay habang buhay ka nang magkakamali. Katulad na ay kwento ko sa'yo kanina, nagkamali ako dati pero dahil dun, nakuha ko ang katotohanan na kailangan kong magtipid ng sobra-sobra at kahit lumaki na ang kita ko, ganun pa din ang gawin mo. Sobra ka pa rin magtipid, anong mangyayari? Lalago ng lalago ang negosyo mo. Good luck sa'yo, kapwa negosyante ko. Huwag kang susuko, kapwa negosyante ko. Tuloy-tuloy lang ang laban. Alam ko marami kang natutunan dito. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Kakampi mo ko, kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala po sa mga gusto pong umorder ng ating libro, kapag baon kayo sa utang, mas mabilis nyo mababayaran yan kapag nabasa nyo ang librong to. Ito ang librong sinulat ko para sa inyo mga kapwa negosyante ko. Paano mo i-manage ang pera ng negosyo mo? Madami kayong matututunan sa librong to. Ito ang librong sinulat ko para sa inyo, mga kapwa negosyante ko. Kapag may mga free time kayo, magbasa kayo ng libro. Sobrang bisa ng exercise nito sa pag-uutak nating mga kapwa negosyante ko. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro, text nyo lang po ako or tawagan nyo po ako sa number na yan. Libre ko po itong ipapadala sa inyo. Sa lahat po ng o-order, siya po ang makakatanggap ng free shipping. Text mo lang po ako or tawagan mo po ako sa number na yan. Sa mga gusto pong umorder ng ating libro. Free shipping ko po ito para sa inyo. Makatulong man lang po ako sa inyong buhay. Magiging wais kayo sa pera, dadami ang benta ng negosyo nyo, marami kayong malalaman sa librong to. Kapag nabasa nyo to, sobrang daming aral ng librong to. Tawagan mo lang ako or text mo ako sa number na yan sa mga gusto pong umorder ng ating libro. At nga pala po ako po ay nagtuturo kung paano padamihin ang customer sa negosyo. Paano magpadami ng benta. Kung ikaw yung negosyanteng nahihirapan ka, kapag bumabagyo, tumutumal ang benta mo. Para sa iyo ang ituturo ko. Tuturuan kita ng mabangis na pagbebenta na kahit umuulan, bumabagyo, tuloy-tuloy pa rin ang customer mo niyan. Kung ikaw yung taong hirap na hirap kang pandamihin ang benta mo, magpaturo ka sa akin sa isang buong buwan. Tuturuan kita. All about selling. All about sales. Papadamihin natin ang benta ng negosyo nyo. Kung gusto mong sumali dyan, mag-text ka lang or tawagan mo ko sa number na yan. Isang buong buwan kitang tuturuan. 20 days. Monday to Friday every week. Tuturuan kita ng mabangis na pagbebenta. May bayad po yan ha. Sobrang habang buhay mo ng dala yan na kahit magbenta ka ng lupa, kotse, kayang-kaya mong ibenta. Kasi magaling ka magbenta, tuturuan kita. 20 days yan. Habang buhay mo ng dala yan. May bayad yan, pero habang buhay mo ng dala, yung kaalaman na ituturo ko sa'yo. Magpaturo ka sa akin sa isang buong buwan. 20 days, tumawag ka lang sa number na yan. Or text mo ako sa number na yan sa mga gusto pong magpaturo sa aking sales system by Darcel Robles. Malalaman mo ang sekreto sa mabangis na pagbebenta. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!